Ating po mga pangunahing balita ay pinagpaliban muna ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig. Para nga po ito sana ngayon kaugnay po ng questionabling confidential fund ni VP Sara Duterte. Ayon po kay House Committee Chair Joel Chua, nagdesisyon po ang lupon na wag munang ituloy ang hearing ngayon para hindi sila magamit na excuse ni VP Sara para sa kanyang hindi pagpunta sa NBI ngayong araw na ito. Matatandaan pong ipinasubbi na po ng NBI si VP Sara dahil nga sa kanyang pagbabanta na ipapapatay sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nauna pong hiniling ng bise na i-reschedule daw ang pagpapatawag sa kanya ngayon dahil po kailangan niya raw pong dumalo sa hearing ng Kamara. Pero dahil nga po sa walang hearing, kinukumpirma ng NBI na tuloy ang pagpapatawag sa Vice-Presidente ngayong araw na ito. Tinitignan ngayon ng Department of Justice ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa anti-terror law dahil sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa DOJ, maaaring pasok sa Section 4 ng terrorism at Section 5 na commit to terrorism ng anti-terror law ang mga nasabi ni VP Sara. Dahil malinaw naman daw na ang bise ang makikinabang kapag biglang nabakante ang pwesto ng Pangulo. Hindi lamang daw ito simpleng pagbabanta dahil may mga hakbang na siyang ginawa para magawa ito kaya dapat daw itong seryosohin. Sa ngayon, may binuo ng task force ang NBI para imbestigahan ang umano'y assassin na kinuha daw ng Vice-Presidente. Samantala po naman, pabalik na ho ng Pilipinas ang nakatatandang kapatid ni Mary Jane Veloso na umano'y nakaranas po naman ng pang-aabuso sa Saudi Arabia. Sa panayam po ng News 5 sa ate ni Mary Jane na si Marie, kanyang ikinuwento ang kanyang dinanas na bangungot sa kamay ng lalaking employer nito sa Saudi Arabia sa loob ng 2 taon. Ilang ulit daw po siyang hinipuan at madalas nga daw po'y pinakikitaan ng malalaswang video sa cellphone ng kanyang amo. Naidulog na po ng ate ni Veloso ang kanyang sitwasyon sa Department of Migrant Workers. Sabi po ni DMW Secretary Hans Kakdak, minamadali nila ang proseso po sa pagpapauwi kay Marie. Tiniyak din po ng ahensya na babantayan nila ang investigasyon ng pamahalaan ng Saudi sa naturang reklamo. Umabot na raw sa higit 50,000 questionabling birth certificate ang iniimbestigahan ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Engineer Mariza Grande ng Civil Registration Service na posibleng fraudulent o dinoktor ang mga birth certificate. Kabilang din sa iniimbestigahan nilang napakaraming kaso ng late birth registration katulad ng nasa 3,000 late registrant na nabisto sa Santa Cruz, Davao del Sur. May ilang personalidad din daw na may irregularidad sa birth certificate gaya ng mga sangkot sa issue ng formally at illegal pogo na sina Rose Nonolin at maging si Cassandra Leong. Sa ngayon, humihingi na raw ng karagdagang pondo ang PSA para matugunan ang loophole sa kanilang sistema. Audio po tayo. Mambabatas na bigyan kami ng additional budget kasi kailangan din po naming strengthen yung aming legal service, yung aming fraud management division dahil sa dami po ng mga kaso na tinitingnan po ngayon. Kailangan din po naming strengthen yung technology, yung digitalization. Yan nga po ang tinig ni Engineer Mariza Grande ng Civil Registration Service. At sa ating pong lagay ng panahon nga po, asahan na daw po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa ngayong araw. At ayon sa Pag-asa, apektado nga po ng shear line at ng northeast monsoon o hanging amihan ang eastern section ng Central at Southern Luzon. Kasama diyan ang Cagayan, Cordillera, Aurora, Quezon Province, Laguna at hanggang sa Bicol Region. Magiging maulan din daw sa ilang bahagi po ng Kabisayaan at maging sa Mindanao dahil po naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Wala po namang namamataang namumuong sama ng panahon na posibleng maging bagyo sa loob at labas ng ating kapuluan.